So eto na mga sangkay, may pumutok ngayon na balita tungkol po dito. Sa sinasabi, naalala niyo mga sangkay dati nung nagbanta si VP Sara kaila PBBM, yung patungkol po sa nakausap niya na siyang titira daw po sa First Family. Kasama na po dito kay Martin Romualdez. Ngayon mga sangkay, may balita po tayo. Ano to? Mukhang lalabas sa paparating na susunod na araw ang taong ito. Sino kaya ito mga sangkay? Kasi ngayon, maging yung NBI nagsalita na tungkol dyan. Tapos may mga kumakalat pang ibang impormasyon. Pag-usapan po natin ngayon. So sino kaya ito mga sangkay, no? Itong sinasabi noon ni VP Sara na nakausap niya na kapag daw may nangyari sa kanya, itumba mo si La BBM, si Lisa, sino pa ba yun? Si Romualdez, lahat mga sangkay ng mga itumba daw. Nakausap niya. At ayon po sa kanya, no joke, 'di ba? Sinabi niya po yun, no joke. Ngayon, may bali-balita mga sangkay na mukhang lilitaw di umano ang taong ito. So, sino kaya ang taong ito mga sangkay? Totoo kaya ito? Nako, yari na. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, eto na nga po yung ganap. Guys, ito yung chismis ngayon. May nag-post, mga sangkay, na isang influencer mula po sa side ni PBBM. OMG, mukhang may matinding pasabog sa April 29 sa House Committee on Justice hearing. Oy! Tan-tanaran. Anong pasabog ito? Remember, when Sara said, diba, na may na-contact na daw po siya na, ayan, tutumba kay la PBBM. At pinagbantaan daw po si PBBM, si Efelisa, si Martin, something related to this. Can't wait, sabi po niya. So, sino kaya mga sangkay? Haharap na ba sa hearing? Ito, may nag-comment pa nga po dito. Haharap na po ba siya sa hearing? Naku po, lahat ay posible, mga sangkay. That's my hinala also, sabi dito, pagsamahin mo lang yung banta ni Inday plus yung kay Baste. Actually, guys, no? Grabe yung, ewan ko, banta ni Baste, banta ni VP Sara. Sila po yung nagkakaproblema sa ginagawa nila, mga sangkay. Sayang, no? Bumababa po sila sa survey ngayon. Delikado ang sitwasyon. Oh my goodness. Ngayon, ito yung sinabi ni tingnan nyo po, kahit yung NBI nagsasalita about dyan, mukhang may ilalabas po talaga. Abangan po natin ito. May balita kanina, ibinunyag ng NBI na totoong may kinuha umanong assassin si Oh, ayan na. Ayan na po. Pambira, magkakabukingan na mga sangkay. VP Sara Duterte para ipatumba sina Pangulong Bongbong Marcos. At ang sinasabi nga po dito na source ay kayo po mismo. Pwede ho ba naming malaman lang po ang mga informasyon tungkol dito kung mamarapatin po lamang po ninyo? So, maaaring nahanap na po ng NBI pala ito. Itong taong sinasabi ni VP Sara nung time na yon. Before ho kayo humarap sa hearing po ng Kongreso ngayong pong linggong ito. But just to set the record straight, ang interpretation po namin sa threat niya, hindi conditional yon. Ibig sabihin yung threat niya, completed yun eh. Kasi siya mismo po ang nagsabi na humanap na siya ng kausap ng assassin. Humanap na po siya ng kausap at that time.
para itumbas si PBBM. So, Na pag namatay siya, may mhm, nangyari sa kanya, ay papatayin si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos Araneta, at si Speaker Romualdez. So it's an actual threat. actual threat. So, hindi daw po siya conditional, sabi po ni NBI Director Matibag. So sabi ko nga, although we filed already a case of great threat and inciting to sedition, this is an open case because we are looking for that person na sinabi niya. Kung maalala po ninyo, may mga mention doon sa testimony po doon sa hearing sa impeachment na si BP Sara put up an army. So, binamonitor po namin yung movement niyan. Saka pag mapansin po ninyo, every time any one of them will talk, yung kapatid po niya nung nagkaroon ng rally ng rage, they are always after the head of the president. 'Di ba? Then, So, ang NBI pa naman mga sangkay, yan po yung kumbaga sa Pilipinas o sa Amerika, sila po yung CIA or FBI ng ating bansa, itong NBI. Alam po nila yung paano tiktikan kung sino po yung sinasabi. Lalong-lalo na, hindi naman pumayaman po yung titira daw po kay PBBM. Si Atong Ang, baka sabihin nyo, kung magaling ang NBI, dapat nahanap na po si Atong Ang. Mayaman yun, guys. Mayaman yun. Sobrang lala ng yaman nun. Kaya nahihirapan ngayon yung NBI, yung mga pulis, lahat nahihirapan kasi pera. Paano nila tatapatan yung yaman? Halimbawa, may makakita nun. Bayaran lang, tapos na. Itong mga sangkay, kayang-kaya nila. Hindi naman po makakapagbayad dito sa mga taong nasa paligid. So, ngayon, mukhang sinusundan po talaga nitong NBI. and we will treat it as serious threat po sa ating presidente. And not only to the president, but to the national security. Kasi hindi po ordinaryong tao yung tinetreaten mo. And the one who's issuing a threat is the vice president who will benefit. Kung mawala po yung presidente, who will be the direct beneficiary. So, po. So the elements of conspiracy to commit murder, ano doon po? Ang problema lang siyempre sa atin, the conspiracy to commit murder, hindi pa po siya actionable. Unless meron na talagang nangyayari na actual na physical na, halimbawa, meron ng frustrated po yan or attempted, ganun po, or consummated. Pero as of now, yun po yung view ng NBI dyan. Kaya po, nung isang linggo nga, habang naka-live broadcast po si Presidente, merong isang tao nag-comment doon, actual person, barili na yan. Sabi po, from the law enforcement point of view, investigation point of view, malay natin kung yun kausap at sinabi, ito yung signal mo sa ganitong lugar, ito yung magiging signal mo. And somebody is there already to really to shoot the president. So those are the threats that we are considering serious. Okay. So, hindi talaga sinagot ng direkta ni Matibag dito yung tanong ni Ted Filon. Pero, ang pagkakaintindi ko dito, ayaw nilang ilabas. Gusto nila ata pasabog talaga. Ayaw nila ilabas ngayon yung information, parang gusto nila doon na mismo sa hearing. No? So, mukhang lalabas po itong mga sangkay. Ayan o. Nako, yari ito. Kapag lumabas na to, natural, ang sasabihin na naman nila, tinanim. Wala eh. Tanim man yan o hindi. Sila ang humanap ng sariling butas. 'Di ba? Si VP Sara nagsalita nun eh. Meron na daw po siyang, 'di ba? Kinuha na siyang magpapatumba kay PBBM. So ngayon, ang tanong, ito ba yung dapat nating abangan sa linggong ito? Sa hearing, may malaki na naman bang pasabog? At ito yun. Kasi nakaraan yung kaperahan, di ba? Yung AMLAC, di ba? Nakita natin, 6 billion, mahigit almost 7 billion yung nasa account di umano nila VP Sara. Ngayon na naman, ako, yari na naman to. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.